Wala. Hindi ho ng ICC 'yon, mga boss. Bakit ho? Ano yung sinasabi niyo, kinidnap si Duterte nung mga humuli? O di pakulong niyo diyan sa Pilipinas yung mga humuli na sinasabi niyong kinidnap si Duterte. Huwag niyong pakialaman kami dito. Pagpasok ni Duterte dito, pinadala namin sa ospital para ma-check o masuri kung okay ba siya o hindi. 'Di ba? Kaya eto, hangga't nagagampanan namin na ipapakita namin sa inyo na maayos ang kalagayan niya dito, eh okay nga siya doon sa ICC eh. Eh diyan, mas masarap pa mga DDS, mas masarap yung tinutulugan niya kaysa mga tinutulugan ninyo. Naka-aircon pa yun. Ha? Naka-aircon pa yun. Eh kayo, yung kaka-Duterte nyo, ano na pala nyo? Wala. No, yung ipinaglalaban ng Kongreso na maiangat ng 200 piso kada araw, yung sweldo ninyo, nasa na? Wala. Di ba? Dahil pinigilan ng Senado. Oh. Dapat nga magising na kayo doon. Anak ng tinapa. Senado ko ng Senado. Palakpak ako ng palakpak doon sa 18 kasi pinigilan yung ano. Tapos eto, behind the scene pala. Eh meron para sa akin ang Kongreso. Para tumaas, ilan libo? 5,000. Yung idadagdag sana sa inyong mga sweldo. Pero pinigilan ng Senado. Iniwan sila sa ere. Oh. Mas gusto nyo yun. Diba? Mas gusto nyo na nakatunga nga pa din kayo sa mga 20 pesos na bigas. Mas gusto nyo na mananatili kayo na hampi-dampi. Diba Tina B at Eseng Mariano at Alfredo Diamante at Malyari Mascareñas at Jasmonet? Dahil daw ho ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Bakit nyo ipinipilit na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpadala? Eh hindi nga makaporma ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya ang ginawa, nakipag-ugnayan sa Interpol at ang Interpol nakipag-ugnayan sa PNP. Eh hindi natin pwedeng tanggihan yung Interpol. Kasi ho, mga kababayan, pag tayo, yung mga may kailangan sa kanila, pag kailangan hulihin si Guo, o nandiyan ang Interpol sa atin. Di ba? Tapos ito may patas-tas pa, parang hostage. Eh, bahala kayo dyan sa buhay ninyo. At the Philippines Independence Day celebration in Malaysia on Thursday. Kaya pala nandun ang Vice Presidente, no? The Vice President admitted that she has kept the senator on a tight leash. Biruin mo, sasabihan ka ng gano'n, no? Di makakapalag sa akin yan. Parang hostage ko siya. Until her father is flown from The Hague to Davao City. Dahil nga daw po si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpadala. Alam nyo, mga DDS, baka kapag kunyari ang katotohanan talaga ay nasa likod niyan, which is ako naniniwala naman talaga eh, no? Kasama ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasama, may pagpayag ang Pangulong Bongbong Marcos na dalhin sa ICC yang si Duterte. Baka pag yon yung talagang katotohanan, nalaman ng mamamayang Pilipino, matutuwa pa eh. Matutuwa pa. Di ba? Dahil yan ang gusto ng taong bayan. O bato, ginamit ko ulit yung taong bayan. Ginamit ko yung salitang taong bayan, magagalit ka na naman. Nagagalit kasi si Bato de la Rosa pag ginagamit yung taong bayan. Dahil yan ang gusto ng taong bayan. Di ba? Ilang porsyento, lagpas kalahating porsyento ang gusto panagutan ni Duterte. Yung kanyang mga reklamo sa kanya sa ICC. Di ba, mga bossing? Ngayon, yung hostage nyo dyan, kayo na lang maniwala dyan.
Walang kakayanan si Amy Marcos na mailabas yan. Ni hindi nga pinapasok man lang sa ICC. Di ba? Yung Robin Padilla nga eh. Oh, pabalik-balik na dun sa ICC hanggang ngayon eh wala pa din. Hindi pa din pinapapasok, mga kababayan. Hindi pa din pinapapasok. Di ba? Ay nako. Ito mga senator. Oh, eto naman ngayon si Chis Escudero, mga bossing. Tama na daw. Suko na. Tama na ang bangayan. Tama na daw ang awayan. May sinasabi, tama na ang awayan. Tigil na tayo. No? Araw ng kalayaan ngayon. Sino ba ang nag-umpisa? Yan. Di ba? Sino ba ang nag-umpisa niyan? Tama na ang awayan at bangayan. Chis Escudero calls for unity on Independence Day. Ano yun? Ganun-ganun lang? Chis? Pagkatapos sabihin ng buong Pilipinas, wag nating sabihin buong Pilipinas, baka lalong magalit si Bato de la Rosa, no? Pagkatapos sabihin ng taong bayan ang pagkakaintindi doon sa Fort Tweed, ipinapaliwanag na sa inyo nung mga law professor, nung mga dean, yung malalaking mga eskwelahan, pati Makati Business Club. Ho, wala. Pinanindigan ninyo na iba ang sinasabi nung konstitusyon. Ano na? Nasaan na? Yung sinasabing demokrasya, nasa taong bayan. Wala. Wala akong pakialam sa inyo. Ako nasa poder, ako Senate President. Kung ano ang gusto kong interpretasyon dyan sa Fort Tweed na yan, yun ang masusunod. Yun ang pinapakita sa atin ni Chis Escudero. Nagsusumigaw na yung taong bayan. Mali ang pagkakaintindi nyo. Umpisahan nyo na agad ang paglilitis. Fort Tweed, shut Fort Tweed to the trial. Tapos ito si Chis Escudero. Nakareses ang sesyon ng Senado. Nakabreak kami, no? Pahinga muna tayo ng 2 buwan. Nilunok na lang ho ng taong bayan. Okay, sige. Pagdating mga bossing, nung araw dapat na uumpisahan, Hunyo 2, humingi ng 1 week pa. Ngayon naman po, ang diskarte naman po nila, mga kababayan, ibalik sa Kongreso. Lahat po ng pag-antala, ginagawa po nitong tao na to, kasama ng mga senador.